Good morning. So today we'll talk about updates on donor screening and blood donation process. I have nothing to disclose in this lecture. Ito yung mga objectives natin. Ito yung mga dapat nating matutunan. No? Or I hope na maintindihan ninyo who can donate, who cannot donate. No? Hindi kasi lahat ng tao pwede namang mag-donate. No? Na matutunan ninyo about safety or kaligtasan or ligtas na dugo, pati rin yung ligtas na pagbibigay ng dugo. Sana maintindihan ninyo, or mapaintindi ko yung paano pinipili or yung blood donor selection. And also, I hope that I'll be able to encourage you to promote voluntary, non-remunerated blood donation. Mag-uusapan natin naman mamaya. Kasi ito yung importante about blood safety. And may matutunan kayo doon sa mga updates na meron kasi tayong bagong donor selection manual or manual that we use in donor selection. Okay, himayin lang natin yung title no, para malinaw din yung magiging natin doon sa objectives natin. Updates, sabi ko nga, sa bandang dulo, sasabihin ko sa inyo kung ano yung content doon sa yung bagong manual na nailabas. No? And then, next na natin is yung blood donation process. So, pag-usapan natin ano ba yung nangyayari pag ikaw ay nagbigay ng dugo. Yung mga steps na. And the last, yung donor screening. Okay, kaya medyo yung donor screening. Sa blood program kasi iba ang ginagamit na word pag donor pagka-screening, and the other one is selection. No? Allow me to go to the next slide. Mamaya ko explain yung mga video and the pictures na nandyan. Si Dr. Tomas Maramba Jr. Is I learned this from him, no? Kaya nami-mention ko siya. Siya yung sa blood program tinituring namin na the father of the blood program. No? So, nasabi ni sir, sa kanya ko natutunan to, na pagka screening, ginagamit ito doon sa mga blood units na ititest, no? Or ni-examine ng mga blood units, yung mga blood bag, kinukuha na na sample yan, di ba? May sample talaga yan. Ano yun? Yun ang tinatawag na screening. So, pag may nag-positive doon, hindi na po pwede yung dugo na yun, ipapakonfirm siya. Okay. So, dito naman sa example natin, pag sinabi natin screening, alam niyo yung kape, tapos may yung gilingan na dito sa video na to, yung kape nilagay doon sa automatic screen. Ganito yun, ibubuhos dyan, tapos iba-iba yung butas ng screen. Screen kasi is parang salaan, di ba? Para maghiwa-hiwalay yung kape, yung bean ng kape, no? So screening is something na passive, no? Ilagay mo lang doon, inalog-alog, mag-ano siya. Hindi siya yung parang inisa-isa mo siya, di ba? As opposed dito sa supposedly video nga to. Dito nakita niyo to musang, yung civet cat. Meron ito doon sa farm sa Bataan. Nagtataka ko, yung kape, puno siya ng ganyan. Mga pula-pula na ganyan. So, parang sarap na yung i-harvest na Kaso may musang doon, hindi namin inaano. Pag titingnan mo, day after, the week after, nabawasan na siya. Pero pareho naman silang mga pula-pula. No? Yung pala, pinili niya lang among yung mga hinog na Di ba? If you've heard na na mahal ang kape na galing sa yung kinain ng musang, tas nilabas niya, dinumin niya, mahal yun. No? Sa musang, pinipili niya. No? Selection ang ginagawa niya. Hindi siya nag-screen. No? So, selection. Ganon din sa gamit sa blood program. Pag sa donor, pinipili mo yung mga tao. No? Selection. Yung screening naman, sinasala mo yun. Kasi,
na nakuhanan mo na ng dugo lahat yun, nakuha mo ng dugo. Screening. Pero semantics lang yan. Sabihin, sa ibang bansa, interchangeably nilang ginagamit. No? Pero dito sa Pilipinas, at least among the blood bankers, no, na gaya ko na, gaya nila Dr. Amirasol, ito yung sinasabi sa amin, Dr. Maramba. So, ito rin yung, although meron ding mga literature na nasasabi na screening is for testing and selection. There's a very thin line that divides the two. No? Pareho naman kasi ang ano niyan ay to exclude yung to exclude kung ano yung hindi malinis na dugo, diba? Selection, pipiliin mo yung malinis lang na dugo. Ay, malinis lang na donor. Those likely na walang tawag nito, walang infectious disease na dala-dala ay natakpan ng yung video. Okay, so that's about screening and selection. Okay. So, para saan ba ang donor selection? Ito ay ginagamit natin or ginagawa natin ang pagpili ng mga donor para maging ligtas ang dugo na makuha natin, na yun din maisasalin natin, di ba, sa pasyente. At magiging ligtas din yung donor safety. Going back to, ay naalala ko ulit si Dr. Maramban. Bagong pathologist. Si Dr. Maramba is a pathologist. Napakahusay na pathologist. Dr. Maramba, bagong pathologist pa lang ako. And nakaroon kami ng parang lecture series sa PMA. So naka-assign ako ng donor recruitment. So first time ko siyang na-meet na sabi niya, ikaw pala si Bobong, ikaw pala ang ng donor recruitment. Ganito lang. 2 tanong lang ang kailangan mong masagot. No? Or ang lecture mo, ikot lang dito sa 2 tanong na to. Ang unang tanong, ang dugo ba na makukuha sa blood donor ay ligtas para sa pasyente na masasalinan? Dapat ang sagot, yes. So that's about blood safety. So ligtas or safe yung blood na iyong inaan. Pangalawa, ang pagbibigay ba ng dugo ay ligtas para sa blood donor na nagbigay ng dugo? Dapat oo. Pag merong isa dyan na dapat hindi mangyari o dapat hindi matuloy ang blood donation. Okay? So, example? Kailan ba Okay, blood donation is a proven safe procedure. Kahit titingnan mo, konti yung mga may mga mild even adverse reactions, no? Pero hindi naman siya nakakamatay na Sa mababa lang naman siya, 1%, ganyan. Bawa, alam kong 1% yung tawag nito, himatayin, ganun, 1% lang yun. Anyway, so example? Let's start with number 2. Ang pagbibigay ba ng dugo ay ligtas para sa blood donor? So, example niyo? Halimbawa, alam niyo yung angioplasty, di ba? May bara yung yung ugat dun sa puso. Yung ugat diyan nagpo-flow ang dugo, di ba? So kailangan ma-angioplasty yun. Pero yan, pag natapos naman yan, parang normal ka rin lang tingnan, di ba? So kung ikaw, alam ba, itong donor na to, nag-angioplasty na siya, may angioplasty kasi pero na-control naman yung kanyang blood pressure, for example. So mag-try siyang mag-donate. Kasi wala na mag-ibang mag-donate, no? Isa lang ang lalaki sa magkakapatid, yung tatay niya kailangan maoperahan, kailangan dugo. At nire-require sila ng blood bank. Hindi matutuloy yung operasyon kung walang mag-donate. So mag-donate siya. Alam niya, sabihan siya na huwag kang mag-yes sa ganito ganyan. Huwag mong ikwento yung mo na yan. Tal mukhang okay naman siya. Or pwede rin na siya mismo nagde-decide. Hindi niya sasabihin yun. So, nag-donate siya. And, maaari,
na dahil sa donation na yun, siyempre kukuhanan ng dugo yung ano, di ba, magbabago yung ano niya, hemodynamics, so yung flow doon sa maaari niya ikapahamak yun. Ang lesson doon, kasi nga kulang ang dugo, tsaka pangalawa, napipresyo. Ito yung rason din kaya ayaw natin na, isa sa rason na ayaw natin na mayroong ano, na pinipressure yung relatives o na magbigay ng dugo. Kasi baka mamaya magsinungaling sila, pwede silang mapahamak, di ba? So it can harm them. Okay? Dun balik sa una. Ang dugo na makukuha sa donor ay ligtas para sa pasyente na masasalinan. Kailan ito nangyayari? So, ang usual ko example nito, mayroong programa ang DOH, tinatawag na MANCHA, Maternal and Child Health, ganyan. Merong issuance na lumabas dati. I don't know kung existing pa rin. Na pagbuntis, kasi ang buntis pag nanganak yan, may risk na mga tawag nito, masalinan siya ng dugo, di ba? So, ni-require doon sa issuance na yun na si asawa na lalaki, the husband, kailangan magbigay ng dugo, di ba? Buntis nga yung asawa niya. Siguro buntis, baka siya ay naglaro-laro sa siya ay halimbawa sa isang bayaran, ganyan. So, maaari siyang mahawa doon ng ano bang sakit ang pwedeng mahawa doon, tulo or HIV, ganyan, di ba? So, dadalhin siya ng buntis niyang asawa na mag-donate siya doon. Di ba may katanungan doon, ikaw ba ay pagtalik sa bayaran, ganyan. Siyempre, hindi siya magsasabi ng totoo, doon yung asawa niya, di ba? Saka siyempre, nakakahiya. Kaya yun, isa yan sa kinuhanan ng dugo. I-test yung dugo, negative yung dugo kasi bago pa lang siya nahawa, di ba? Pag-usapan natin mamaya yun. Sasalin yung dugo, nahawa yung pasyente. Kasi hindi naman sa asawa niya yung sigurado kasi magkaiba ng blood type, hindi sa asawa niya yung may sasalin sa ibang tao. Paano kung sa bata pa nabigay yung 3 or ilang bata ang mahawa, di ba? Yan yun. Okay? So, dalawa yun. Mayroong risk na manggagaling doon sa dugo mismo. Saka pwede ring risk doon sa donation na doon sa donor. Although bibihira yung sa donor side, di ba? Pero pwede pa rin siyang mangyari. Okay. So, ano ba ang bakit nag-ano tayo ng dugo? Bakit nagbibigay tayo ng dugo or nangangalap tayo ng dugo, di ba? Kasi meron talagang itong slide na to, what I'm trying to, ang sinusubukan ko ipaliwanag dito na mayroong pangangailangan ng dugo. Okay? Kasi ang dugo, hindi naman yan, remember, hindi yan, walang nabibiling dugo. Hindi naman pwedeng dugo ng baboy, di ba? At wala rin kahit pa dami kang pera, upuan mo yan, hindi yan magiging dugo. Di ba? Walang replacement sa dugo. May mga products na sinusubukan, pero hindi pa rin, sana nga, for us the blood bankers, sana may ganun na lang para madali ng dugo. Hindi na kailangan blood donation para ma-transfuse. Okay. So, sino yon? I'm sure meron isa or kayo, baka mamaya, this is a HEMA group, di ba, ng mga kayong may leukemia, di ba, may cancer, nagkikimo, nangailangan ng dugo yun. Maya kasi bumababa ang bilang ng red cells, bumababa ang bilang ng platelets. Diba? Yun ding mga nagda-dialysis, madalas nangailangan ng dugo ang nagda-dialysis. Yung mga nanidisgrasya, yung mga na-oopera, diba? Marami pang nangangailangan ng dugo. No? Hindi maoperahan. Yung nanganganak, diba pag nanganak, hindi tumigil yung pagdudugo, humiwalay yung matres, kailangan ng dugo. So, meron talagang need ng dugo. Okay? Sa Pilipinas, 110 million natin, by rough estimate, kailangan nasa 1.1 million ang makukolect natin. Nung nasa blood program pa ako, alam ko hindi natin naabot ang 1.1 million. So, saan nanggagaling yun? No? Meron pa rin nare-report may mga babae na nanganak na mamatay dahil walang dugo. So yun. Malinaw yan yan yung yun yung pinaparating ko dito na mayroon talagang pangangailangan ng dugo.
Okay, so, kung may pangangailangan ng dugo, nasabi ko kanina, ang dugo ay pwedeng may dalang, di ba, may dalang risk, may dalang panganib, di ba? Ito yung galing sa SHOTS, SHOTS, Serious Hazards of Transfusions. Ito ay datos na ginagather worldwide, no? Kaya usually one year delayed na, no? This is 2022 pero na-release ng 2023 ito na nakikita mo, ito yung mga komplikasyon or adverse reaction na sinasabi namin sa transfusion. Makikita niyo mas mataas talaga yung kung nagaano mabasa. I think this is febrile non-hemolytic transfusion reaction. Pero ano ba yun na dala nung dugo? Na itong febrile kasi naman to na mitigate na to ngayon. Pero dahil din to sa WBC, huwag nyo na intindihin. Ang gusto ko lang i-point out, meron siyang transfusion transmissible infection. Maliit lang naman, napakaliit lang. Pero isipin mo naman, ilan ang tao sa mundo, di ba? Ang ayaw natin dito sa transfusion transmissible infection, pag yan ay nakuha mo, yan ay yung infection na nakuha mo sa pag-transfuse, di ba? Pag yan ay siguradong mahahawa ka. Ano ba yung mga transfusion transmissible infection yan? Yung nasa kanan, itong tawag nito, HIV, hepatitis B, hepatitis C, syphilis, malaria. Meron pa pong iba, no? Pero sa Pilipinas, ito lang ang nire-require natin ng test, no? Itong mga to ay transfusion transmissible. Bakit? Kasi pwede silang nakakahawa pag nagsasalinan ng dugo. Or kung may dugo na mapunta sa kabila, no? Or yung WBC, yung lymphocytes, huwag nyo nang gaano intindi. Basta parte ng dugo yun. Pero yun ay present din yan sa mga body fluids. Kaya itong mga infection na to, maaari mo rin makuha sa pakikipagtalik. So, sexually transmissible diseases. Itong 4, no? Although malaria, rarely, pwede din. Pero, dahil ito sa transfusion. Ngayon, konti lang pala yan siya, Dok, no? Hindi nga yun sa konti kasi nga ilang million yung ilang million yung data na yan. So, marami yan sa Okay. So, bakit ko kayo dinala doon sa infection? Diba? Sige, galing pa naman tayo sa pandemic. Diba dati, either na-expose ka, or di ka nilagnat ka, inubo ka, minsan nga napasinghot ka lang, pinagdududahan ka na di ba, na meron kang COVID na Tapos iti-test ka, kung rapid test lang gamit nung bago pa lang pandemic, di ba, rapid test, antibody ang nun negative ka, no? Pero, so, ano naman pagdating dito sa yung mga transfusion transmissible infection na sinabi natin, HIV, hepatitis B, hepatitis C. Ikaw ay nahawa dito, itong punto na to. Yan. Tapos, kinabukasan, sa sunod na linggo, pag iti-test ka, negative ka. Hanggang iti-test ka dito, ito yung, kung ba equivalent nito yung rapid test natin sa COVID. Ito yung ginagamit ng karamihan ng mga blood bank na nagko-collect ng dugo. Ito yung serology. Meaning dun sa dugo, kasi antibody. Parang dun din sa COVID dati, diba? Antibody yung test namin. So, itong tawag dito, from the point of infection to the point na positive kayang tawag na window period. Kasi negative ito. Okay? So, HIV lang kinuha natin kasi iba rin sa Hep B, Hep C. May window period din sila. Ito ay will take mga 3 weeks to 6 weeks. So, more than mga 1.5 months. Yan yung window period.
Ngayon, meron ng mga test. Meron na sa Pilipinas naman, many of the blood centers, government blood centers, meron siyang tinatawag na nucleic acid testing. Medyo may kamahalan ito. And some big private hospitals, meron na rin nucleic acid testing. Na ipababa nila to less than 20 days. I think 11 days yung data na naglalaro sa 11 hanggang 14 days. So, bumaba yung window period. Ano naman ang importansya ng window period? Ang window period sa pag-donate ng dugo. Okay? So, ito, nahawa ka dito. Kinabukasan or sa isang linggo, nasabihan ka na mag-donate ka ng dugo kasi may emergency sa ganito, ganyan. Walang dugo sa ganyang hospital. So, mag-donate ka dito kahit alam mo na meron kang kahina-hinalang ginawa. Last week, pag ano ka sa bayaran or nagturo kayo ng droga, di ba? Pag donate mo, iti-test naman yung dugo, di ba? Kasi nga ini-screen ng dugo. Negative yan. Kasi nasa window period. Dahil negative siya, pero meron na talaga siyang infection, wala pa lang siyang simptomas, ibibigay yung dugo sa pasyente. So, yung sabi ko kanina, parang konti lang yung transfusion transmissible infection doon sa mga hazards of transfusion. Pero pag yan ay nabigay sa'yo, almost 100% magkakaroon ka. Okay? So, I hope na gets nyo tong window period ha. Yan. Huwag kayong magdo-donate pagka merong risk na. Okay. Bakit ko sinasabi mga yan? Kasi sino ba ang mga donor na dapat nating ini-invite, no? Yung nakapula, may mag-concentrate tayo dyan mamaya. No? Sino ba? Sila ay dapat nasa 18 to 65 years old. Kasi nga, pwede na silang magdesisyon, di ba? Ang tawag niyan, age of majority. Adult na sila. Legally adult. So, 18. Pero pwede naman na 16. Basta tama ang timbang, healthy, at yung the rest of the At saka, merong consent. From the mother, the guardian. 65, more than 65, pwede din naman actually. Kung regular na siya nag-donate, pwede kaya kung hindi man regular, merong clearance. Pero siguro tama na yung 65. Kasi pero meron ako kilala, more than 65 nag-donate. Ewan ko lang kung nag-donate pa si Sir Joel. Okay, more than 50 kilograms. Ako mismo, nung ako yung sumasama pa sa more than 50 kilograms kasi yung timbangan na ginagamit baka defective, no? And then 50 ang computation kasi ngayon hindi na natin dati-rate, ewan ko meron sa inyo na merong 350 ml or 300 ml na blood bag. So kahit less than 50 ka, pwede ka magbigay noon. Ang computation kasi niyan is 10.5 ml per kilo. No? So that's about ang pwedeng kunin sa donor di ba 437 yun 437 yung papasok sa blood bag na Ang reason naman kaya hindi na tayo gumamit ng maliliit na blood bag na yun. Kasi nasasayang, di ba? Konti lang nakuha, iti-test mo, mahal ang test, ang blood bag mahal din, manpower, lahat na ng cost, mas malaki. Okay? So, kaya tinigil na yun. Healthy, dapat syempre healthy kasi magbibigay ka, hindi mo pwedeng may sakit ka, di ba? Not taking restricted medications. Ano ba yung mga medications na restricted? Gaya ng mga retinoin, mga may buong listahan yun nandun sa Okay. And of course, voluntary non-remunerated blood donor. May definition tayo kung ano yung voluntary non-remunerated blood donor. At yung huli, yung no risky behavior. Ano ba ang no risky behavior? Ano ba muna ang risky behavior? So, ang risky behavior ay pag ikaw ay sexually promiscuous or ang pagkipagtalik sa hindi kakilala or nagbabayad
para for sex or nagpapabayad para sa sex na may offer nila. Ano pa? Bakit kanina kasi 'di ba sexually transmissible yung mga transfusion transmissible diseases, mostly yung apat na yun. Tapos ano pa? Yung mga addict na nag-i-injection, ano ba nangyayari doon? Kasi ano yan, pagka hindi ako gumagamit na ano siya, may laman yung syringe, turok sa isa, hindi pa ubos, kasi syempre pa konti-konti lang yan, mahal yan, di ba? Pasa na naman sa isa, may dugong natira doon, di ba? Tapos pasa na naman doon sa isa. So, magkakahawaan sila kung meron sa kanila may HIV, may hepatitis B, may hepatitis C, di ba? So, ano pa? Sino pang mga na-transfuse? Yung mga na-transfuse, di ba? Or pa yung mga nagpatattoo, lalo na dun sa mga hindi malinis na baka mamaya nire-recycle yung needle, di ba? Question, Doc, pwede ba ang lamok? Wala pa namang reported na na lamok. Baka siguro kasi yung dugo, baka hindi nahihigop ng lamok yung mga lymphocytes, kasi yung mga nagdadala ng HIV. Okay? So, yan yon. Ideal blood donor tong mga to. Kasi, pag tinest mo negative, diba? Tapos wala silang mga sakit. Okay. So, pag tayo din ay maghahanap ng mga blood donor, ito yung mga diba? Siyempre, pagka diba, halimbawa, mamimili tayo ng yung pang quiz B ng mga estudyante. Ay, pinipili natin yung di ba, yung magaganda ang grades, ganyan. Ito yung inyong criteria na ginagamit. Merong criteria. Ito yung pinaka-basic criteria na hinahanap natin, no? Tsaka na yung mga uminom ba ng gamot, may sakit ba na ganito, ganyan. Kasi may buong listahan yun. Okay? Now, so yun yung donor na dapat may gano'n. Ano ba yung mga types of donor? Base sa kanilang motibo. Okay? Based on motive of donating. First is your paid donor. Siyempre, ipapabayad para sa dugo na bibigay nila. Diba? Next is family. May slash yan. Family or replacement donor. Sino yung mga yan? Yung sabi kanina na napilitan mag-donate. Diba? So, si paid donor, hindi siya safe. Bakit hindi siya safe? Ang gusto niya lang, kaya siya nag-donate ng dugo kasi gusto niya may makuha. Diba? Family replacement donor, ganun din. Kasi, may pressure din sa kanya kanina, diba? Yung, yung sinabi natin may angioplasty. Sinungaling siya kasi may pressure to donate. Pero yung voluntary non-remunerated, ibig sabihin yan, voluntaryo, kasi lahat naman nagbibigay ng dugo. Voluntaryo, hindi mo na pwede itali yan, di ba? Voluntaryo, non-remunerated. Ibig sabihin ng non-remunerated, hindi nagpapabayad. Kahit or ano pa mang kapalit. Tingnan mo yung definition. WHO definition to. Own free will, nag-donate siya ng dugo, own free, of his or her own free will, voluntary yun. Yan yung without receiving any payment, cash or in kind. Okay? Yan yung gusto nating mangyayari. Kasi yan yung pinaka-safe na. Okay. Ito, madalas ko rin itong sinasabi na example in the lectures about donor recruitment. Ano bang kaibahan ng non-remunerated DNRBD na donor sa paid or family paid or family and replacement donor? Ang lagi kong example dyan, yung alam nyo yung pag nag-birthday kayo or may handaan sa bahay niyo, tapos may spaghetti kayo na sobra-sobra, nadali nyo sa trabaho nyo, di ba? Tapos sabihin niyo, ay, may spaghetti yan, nung Saturday pa yan, hindi kasi Pero naka-ref naman yan, di ba? Kung medyo maasim-asim, huwag ninyo sigurong kainin. Pero kumain kami niyan, umaga mukhang okay naman. Diba? Kasi wala ka namang wala kang ibang intention kundi magbigay. Pero kung ikaw yung ale na nagbibenta sa labas ng school, at luma yung mo, hindi mo naman pwedeng sabi, bili na kayo, pa to, nung Friday pa to, tira pa to nung Friday. Diba? Kasi magkaiba ang motibo nila. Okay? Kasi gusto nila pera doon sa isa.
Dito naman sa family and replacement, not necessarily pera, pero may pressure sa kanya na mag-donate. Okay? Oh, kaya ayaw natin yan. Pero bakit meron pa rin tayong family and replacement donation? Kasi nga, hindi kinakaya. Walang gaanong nagdo-donate. Hindi na sustain yung donation. Kasi marami sa mga tao, nag-aantay na tatawagin kung may emergency, nag-aantay na mayroong pressure for them to donate. Diba? Kaya gusto natin, tuloy-tuloy sana tayong nagdo-donate. Kaya kung may makilala kayo na mukha naman malalakas at malinis naman ang lifestyle, walang i-encourage niyo mag-donate. No? Kayong may mga pasyente na nangailangan ng dugo. Kahit hindi pa pangangailangan ng dugo, diba? Mag-campaign kayo kung saan man kayo mapunta na lahat dapat nagbibigay ng dugo. Okay. So, balik tayo sa donor selection flowchart. Una, syempre, mag-register ang donor, diba? Tapos mapunta na siya sa isang donor selection process. It's a process composed of maraming procedure yan. Magpipirma siya ng DHQ. DHQ is your Donor History Questionnaire Form. May mga katanungan doon. Dati, 27 lang yun. Ngayon, 42 na yata siya. May mga dinagdag sa pero meron doon 4 para sa pambabae lang or ganun. So, pero marami siya nandun. Binalik nila yung lumang Donor History Questionnaire Form. Susundan yan ng interview. Interview, yung mag-uusap na, dito yung kung anong mga tinanong dito, tatanungin din ulit dito. Diba? This is also called your pre-donation counseling. Tapos during that process, mag-ano na rin ng consent, no? Tapos, kukuha ng vital signs. Yung iba, mauna mo na yung vital signs kasi pag hindi pasok, hindi na hindi na nila pinapa-proceed para hindi na na time. And then, physical examination. Yung iba din, yung physical examination, pinagsasabay na itong itong buong to na yan, ibong yan, yung doktor. In the Philippines, ang pwede lang gumawa ng donor selection or ang physical exam, lalo na yung physical examination ay doktor. Yan yung nasa manual. Kala ko nga sa bagong manual medyo mag-ease up na sila. Hindi pa din, no? Basta yun yung Pero alam ko, meron nga din akong affiliation na kasi nga, siguro kinukulang na, no? Pero for the medical tawag nito, or mga medical and paramedical attendees, yun yung nandun sa manual pa rin. And then that will be followed by hemoglobin test. Hemoglobin test, pag pumasa ka, pupunta ka na sa donation or phlebotomy, and then rest na. No? Rest and then inom ng tubig or merienda. Okay. So, paano ginagawa ang donor selection? Bakit ginagawa ang donor selection? Balikan natin yung dalawang tanong kanina, di ba? Donor selection will identify risk to protect both the donor and the patient. Napag-usapan natin kanina pero ibang konteksto to ngayon. So, donor selection. Pag namimili ka, dapat meron kang tool. Diba? Pag namimili ka na kailangan may tool ka eh. Parang lang din yan. Diba? Maghanap ka ng mapapangasawa. Dapat lagi kang tinatanong, ano ba ang ideal woman mo? Ano ba ang ideal man mo? Diba? So, meron kang Ito ay makukuha mo sa yung guide mamaya babanggitin natin. No? Ang gamit mo na tool ay your donor history questionnaire. So, it is a screening tool. Risk screening tool. Diba? Pag meron kang risk, gagamitin mong basis yon for the selection. Diba? Kaya kailangan, if you are among those donors o yung kayong magdadala ng donor, dapat sabihan nyo yung mga mga madadala ninyo na kailangan maging honest. Kasi diba, pag hindi ka maging honest, pwedeng makaharm ka ng pasyente or pwede rin may harm mo yung sarili mo. Okay. Diba? May mga ibang donors, sabi diba na, hindi pwede kasi hindi mo pwedeng tanungin about privacy, about pakikipagtalik sa iba, ganyan, kasi I have my right
sa may privacy and information. Pero kasi nagbibigay ka, no? You have the responsibility to truthfully answer. No? Kasi pag nagbibigay ka, tapos na ikakasama din naman, hindi yun, di ba? Hindi siya acceptable. Okay, dun sa donor selection, nabanggit ko nga kanina na kailangan meron kang basihan. No? Yan yung guidelines. Ito po yung dalawang guidelines na yun. Ito yun. Ito yung luma. 2010 to lumabas, 2011. And ito naman, 2023. 2023 siya natapos, pero parang officially na nailabas siya 2025. Later, I can provide the link. Ano naman ito pinamimigay, no? For the medical and paramedical people. Nandito yung, tawag nito, A to Z guide, vaccines, kung ano-ano pang doon. So, paano ba to naging ganito? Siyempre, mga expert, yan, dentista, I was heavily involved dito, nag-review na lang ako dyan. Dito, mga expert yan na pag-uusapan lahat. Ito ba, menstruation ba ay pwede or ganyan. So, nire-review ang mga literature, mga pag-aaral, diba? In-update din yan regularly. Kung halimbawa may bagong sakit, diba? COVID, yung COVID wala dito meron na, diba? Or di kayo may mga bagong naman ba yung HIV preppers, yung mga nagtitake tapos makipag so nga dati yun forever ngayon forever sorry indefinite or permanent yun ngayon 3 months lang yun na deferral. Okay, so may guidelines po na pag-usapan natin konti na. So, anong meron sa loob ng manual? General Principles of Blood Donor Management, Donor History Questionnaire Form, yung tanong na yun. Tapos, yung guide kung paano itanong, paano i-administer yung DHQ. Tapos, yung flow chart din. Pag sinagot niya na yes, anong next? Pag no, anong next? Ito yung flow chart. And then, your blood donor counseling. Plus the appendices, no? Guide to medical assessment of blood donors, medical guide to deferral, vaccines, even treatment hub. Meron dyan sa manual. So, base doon sa manual na yon, di ba may deferral list ako nabanggit. Ito yung mga common na mga deferral. Pag sinabing deferral, hindi ka pwedeng mag-donate. Masasabihan ka hindi ka pwedeng mag-donate. Fever, syempre, fever is a sign of inflammation or a reactive process in the body. Baka may infection ka or kung ano man. So, fever yung hindi ka pwedeng mag-donate. Pero hindi ka naman forever. So, hindi ka permanently deferred. Low hemoglobin, common yan. No? Recent tattoo, surgical procedure, transfusion. So, lahat ng mga procedure na maaring may pumasok na dugo sa'yo, dugo ng iba or pinanggalingan, ang rule niyan laging 1 year. Bakit 1 year? Kasi, sabi natin may window period, di ba? Binibigyan ng time na mag-positive. Sige, kung ano ba, nahawa ka talaga dahil doon, edi 1 year, magpa-positive ka na. Kahit magbigay ka ng dugo at nag-positive, tatapon naman yun. Of course, risky behavior, pregnancy, some travels, and some medication. Meron namang list yun. During trainings, tinatakal yun. Pero in this lecture, pasadahan lang natin. So, yun, halimbawa, pumasa ka na doon, wala ka nung mga risk na yun, wala ka nung mga deferral, tutusukan ka na. Tutusukan ka, kuhanan ng dugo. It will take about 5 minutes, iba maabot hanggang 10-15 minutes. And then, after nyan, pwede ka lang magpahinga. Higa muna, tapos pahinga ka. Tapos mag-merienda ka. So, ano ba nangyayari dun sa dugo na binigay mo? Siyempre, iti-test yan, lalagyan ng label, wala pong pangalan ninyo. Kasi hindi namin yung label lang. Diba yung donation ID. And then, pag tested, okay naman siya, pwede na siyang
na-label, na store, na ano, pwede na siyang ibigay. Pwedeng pumunta sa, ipadala sa, kung blood center, pwede sila ipadala sa mga hospital. Pag hospital naman ang nag-collect, pwede nang ano sa mga pasyente, i-transfuse. Pinaprocess din siya. Pag sinabing pinaprocess, yung isang donation yun, yung whole blood donation na yun, pwedeng magkaroon ng tatlong products. Isang red cell concentrate or yung tinatawag natin packed red cell, platelet concentrate, yung mga platelets na kailangan natin. And then pangatlo, yung frozen fresh plasma. Para naman ito sa yung may tawag nito, mga pagdurugo ng mga sakit. No? Hemophilia, pwede rin ma-separate kasi yan into cryoprecipitate and cryopropionate. So, tatlong ano yun. Pwede pang maging apat ang pwedeng maka-benefit doon sa isang whole blood donation. Okay. So, ano naman ang role? Di ba sabi ko, yun yung ginagawa. Test, process. Ano naman ang role ng testing? Di ba sabi ko kanina, we screen blood units kasi baka meron siyang transfusion transmissible infection. Okay? At dalawa yun, di ba, yung sinasabi natin serologic, yung mahaba ang window period. Yung window period, ito yung mas mahaba-haba na yun. Ito yung makina, ito yung common sa Pilipinas. Diba? So, ako bilang pathologist din, yung ano namin, di ba, yung mga testing, ng pagtitest ng dugo, sa lab, kami yun. Wala po talagang 100% na test na makakadetect ng mga disease na yun, yung HIV, hepatitis B, hepatitis C. Walang 100%. So, anong ibig sabihin noon? Ang ating pag-ensure ng blood safety ay pinagsasama-sama yung donor selection at blood unit screening for transfusion transmissible infection. Hindi pwede na donor selection lang tayo. Kailangan meron ding screening or yung testing na Kasi nga hindi 100% si testing. Kahit pa yung kahit nga yung mga PCR, di ba? Wala talaga kasing 100%. Di ba? So ako ang bold statement ko niyan, walang 100% na safe na dugo. We can only increase really the safety by selecting our donors. At yung mga donors na ini-invite natin ay talagang low risk. Okay. Ito. So sinasabi natin kanina, there are instances na ang donor ay napilitang mag-donate. Overtime na ako ng 3 minutes. Malapit na. May chance pa siya. Halimbawa, di ba yung kanina pala, kinwento ko na si husband, sinama ng buntis niyang wife. Tapos hindi siya makaamin, di ba? Dahil nga, yung nandun ang asawa niya. Di ba, malalaman na siya ay nakikipag sa mga bayaran o kung sino man, di ba? Ang pwede niyang gawin, pagdating niya sa bahay, pagtas ng donation niya, pwede niyang i-text ang blood bank. Ibibigay niya lang yung blood unit number. Hindi na nagagamitin ng blood bank yun. Ipo-pull out na yun. Diba? So that's another layer to ensure blood safety. To assure blood safety. Yan yung confidential unit exclusion. Pero ito ay ini-explain ng staff ng phlebotomist na, sir, pag kayo po ay may na-realize na risk, i-text nyo lang ito. Wala po kaming tanong-tanong, itatabi namin yung dugo. Okay. So, tapos na yung donation ni donor, di ba? Sa next donation niya, or kung kayo, ano bang pinag-prepare na? General instructions lang naman to.
kumain. Hindi pwedeng hindi kumain. Hindi po kayo nagpapalab test na hindi NPO kayo. Hindi. Kakain kayo ng light lang. Para lang tamang enerhiya, meron ka, tamang lakas meron ka. Hindi rin pwedeng madami, lalo na yung mga mamantika. Kasi ano yung ano mo, ang tawag namin lipemic, no? Para siyang magiging gatas na ano, malapot, diba? Inom ka tubig kasi kukuhanan ka ng dugo tubig lang ang katapat mo. Magdala ka rin ng valid IDs. In the Philippines, it is required na ang identity mo ay ma-establish. 15 to 30 minutes total pagka ikaw lang nag-iisa at mabilis lahat. Ang reality, maabot ka minsan talaga 45 minutes to 1 hour. Pero, bigay naman yun Maniwala ka na pag nagbigay ka, mabibless ka talaga. Sa kahit anong mabibless ka pag nagbibigay ka. And this one is, this is actually very, very, kung ikaw ay Kristiyano, di ba? You're giving life. Life kasi buhay ang mga dugo na yan, di ba? So, giving is a way na para ma-bless ka din. Okay. So, how to become a regular donor naman? Sa Pilipinas, we require, for you to be called a regular blood donor is, pag regular, within the year, dapat nakadalawang donation ka. Okay? Hindi yan sa Pilipinas, para matawag ka na, you can donate every 3 months. Pero sa mga books abroad, pwede naman, ang nire-require nila is, nakalimutan ko, 10 weeks, 8 weeks lang yata. 10 weeks or 8 weeks. Hindi siya 3 months, no? Pero sa Pilipinas kasi nung ginagawa namin yung manual na yun, parang diba mas maliliit ang mga Pilipino, ganyan. Tapos, para lang ma-recover ng 3 months siya. Diba? Tapos, para tawagin ka na regular donor, malabel ka as regular donor, in 1 year, dapat nakadalawang donation ka. In 1 year, hindi pwedeng parang yung calendar year, kung 2025, makadalawa ka, hindi pwedeng 2025, tapos 2024, 1 year interval, hindi ganun siyang binibilang. Dapat within that year, you have 2 donations. Kung first donation mo, December, hindi yun pwede na mag-donate ka sa February, bibilangin na. Hindi. Iba yun. Okay. That's international definition. So, ano ba yung mga new guidelines na nasa manual ng 2022? Sabi ko nga, may mga bagong sakit doon. COVID-19, mga vaccine deferrals, MSM, do not, tawag nito, do not quote me na, or di kayo, tawag nito, do not take this out of context na yung male MSM 3-month rule na yung mga yung nagpe-prepper, yung mga ng gamot, nagiinom ng gamot, tapos they engage sa mga ganyan. Meron, kasi matagal na sa US yan I think, the start of the pandemic, even before the pandemic, meron na silang ganun. Sa Pilipinas, we already adopted that one. Diba? Travel, medication also. And counseling nasa manual, meron na rin yan dati, pero very short lang. Okay. So, this is actually like calling for action kung mag-donate kayo habang malapit na. Okay, why we donate? Sino ba nag-benefit dito? Ang nag-benefit talaga ay yung recipient, Ano ba ang benefit? Kami sa blood program, medyo na-alarm kami dahil marami na ngayon yung mga lumalabas kahit sa Facebook sinasabi, mag-donate ka para maging healthy ka, o di kaya para hindi na lumapot yung dugo mo, kasi parang change oil yan. Hindi po ganun yun, no? Wala ka naman tambutso, no? Para mag-change oil ka. Ang tunay na benefit ng blood donation ay doon sa pasyente makakatanggap. Ikaw, may benefit ka rin somehow, no? Kasi you feel good, ganyan, diba? Pero wala yun. Pag nagbigay ka, wala ka talaga dapat aasahan. Talaga yan, tapon talaga yun. No? Many blessings will
will come to you, you will receive them as ano, pero hindi ano. Kasi kung gusto mo dugo, edi yung dugo na, hindi rin yung totoo na, para pag nangailangan ng dugo, meron kang dugo. Hindi, because we only keep blood for 35 days. Pag kinailangan mo, tapos 2 years na, di panis na yung dugo mo, diba? So when you give, just give. Do not expect na babalik pa sa'yo yun. Just like when you give something, diba? Okay, so ano ang nabago from 2011? Yun nga, counseling, may privacy, COVID-19, yung confidential unit exclusion. Meron na last time pero na-improve your MSM, yung medications list, and the informed consent. Okay.